Mainit na pagbati ang nais kong ipaabot sa lahat ng mga tumatangkilik sa programa ng Sabbath School Department sa ating pong sinasagawang paglalagay ng ating mga pag-aaral sa DVD. Kaya nga nalulugod po tayong pasalamatan ng ating Panginoong Diyos na ito po ay patuloy nating naisasagawa na sa pamamagitan ng Communication Department ng Central Luzon Conference, ito po'y ating naisasaayos at maipadala sa bawat kaanib ng iglesia na nais pong masubaybayan ang programang ito. Sa trimestreng ito ay masusulyapan natin sa pamamagitan ng mga liham ni Pablo sa mga 1 at 2 Tesalonika ang buhay ng unang iglesia na nakatalaga sa lungsod. Makikita natin dito ang ilang mga pakikipagpunyagi, mga hamon na kanilang kinaharap, lalo tigit yung kahirapang bumangon mula sa katotohanan si Kristo ay hindi babalik. At kaakit-akit din na matunghayan natin na gaano man kaiba ang sitwasyon ng panahon ni San Pablo at ng iglesia ng taga Tesalonika, yung mga hamong kanilang kinaharap ay halos wala pong pagkakaiba sa hamong kinaharap natin ngayon. At dito, lalong titibay ang ating paniniwala na kung ang ating Panginoong Hesus na siyang Mesiyas ay dumating nung una, siya rin po ay muling babalik sa ikalawa na gumagarantya na dala niya ang kanyang kaluwalhatian. So kaya nga, sa pag-aaral na gagawin natin, makakasama natin ang iba't ibang mga ministro ng Central Luzon Conference upang dalhin sa inyo sa bawat linggo ang mga katotohanan na sinulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ako po si Pastor Sed Zabat Jr., ang Direktor ng Sabbath School and Personal Ministry Department ng Central Luzon Conference. Malugod na nag-aanyaya sa inyo na sana'y patuloy ho nating subaybayan ang napakagandang aralin na aming pong dadalhin sa inyong mga tahanan. Tayo po ngayon ay dadako sa unang bahagi ng ating pag-aaral na ito'y pinamagatang Dumating ang Ebanghelyo sa Tesalonika. Bago tayo mag-aral nito, nais ko po munang hilingan kayo na sumandaling yumuko upang hingi ng patnubay ng ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na magpasalamat sa inyo. Nais naming anyayahan ng banal na Espiritu na magkaloob sa amin ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang mga sulat ni San Pablo sa 1 hanggang 2 Tesalonika. Malaman namin ang mga mahalagang bagay na dapat namin i-apply sa aming buhay, ang katiyakan sa aming pananampalataya sa paghihintay sa inyong ikalawang pagparito. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa aming leksyon na pag-aaralan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng isang linggo, ginamit natin ang mga tala ng banal na kasulatan na masusumpungan sa mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 9 hanggang 14. Mga Gawa 17, mula 1 hanggang 4 at talatang 12. Sa Aklat ni Jeremias, Kapitulo 23, 1 hanggang 6. At sa Isaiah 53 at Roma 1:16. Ang susing talata ng ating leksyon ay nagsasabi sa 1 Tesalonica 2:13, At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Sa ating pag-aaral sa buong isang linggo, ating natuklasan na ang katiyakan ng mga pangako ng Diyos ay dapat nakabase sa ating pagkakatiwala o pagtitiwala sa kanyang banal na kasulatan. Meron tayong ilang mga katanungan
nabibigyan ng kasagutan upang makuha natin ang lalim ng tinuturo ng ating pong talakayin. Una, ano ang kakaibang paraan ng pagtanggap ng mga taga-Tesalonika kay Pablo at ng kanyang mga kasamahan? Mayroong estratehiyang ginamit si San Pablo. Binabanggit sa mga gawa. Kapitulo 17, talatang 1-3. Pagkatahak nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Tesalonika na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ayon sa ugali niya pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan na binubuksan at pinapatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus anya na aking pinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Isa sa nakita kong napakagandang estratehiya na ginamit ni San Pablo sa pagpasok niya sa mga taga-Tesalonika, walang iba kung hindi yung napadalhan niya ng impormasyon ang mga taong katatagpuin niya sa lugar na ito. Kahit siya ay nakakulong sa Pilipos, gumawa siya ng liham para sabihin sa kanila ang kanyang layunin na pagbibigay ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pagmimisyonero. Alam niyo, kapag kayo ay pupunta sa isang lugar para magmisyonero o magbigay ng pag-aaral ng Biblia, napakahalagang gayahin natin yung ginawa ni San Pablo na kanya munang pinaabutan ng liham ang mga tao sa lugar na yon upang malaman nila ang kanyang layunin. So, ang mga tao, nakakatagpuin natin, hindi sila mabibigla at alam nila ang layunin kung bakit tayo tutungo sa kanilang lugar. Nakita ko sa pag-aaral natin, nang pumasok si San Pablo at si Silas sa mga taga-Tesalonika, dama pa nila yung kirot, yung sugat at pasa dahil sa kanilang pagkabilanggo sa Pilipos. Marahil, kung iisipin natin, kung tayo ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, lumabas man tayo sa kulungan, baka hindi tayo kaarak-arakang pupunta doon sa ating misyon. Subalit sa karanasan ni San Pablo, hindi naging hadlang yung sugat, yung pasa, yung kanilang bugbog para hindi tumungo dito sa Tesalonika, kundi ito ay tinuring nila na kabayaran ng kanilang pangangaral. So kaya, ang kabayaran ng pangangaral ay hindi laging masaya, hindi laging kasaganaan, kundi naroroon yung pagkabiguan, yung masaktan ka, yung ikay mabugbog, o yung ikaw ay makulong. Kaya makikita natin ang pagmamahal nitong si San Pablo at pagnanais na ang salita ng Diyos ay madala doon sa mga Hudyo at mga Griego na naroon sa Tesalonika. Alam ba ninyo na pinakita ni San Pablo na napakahalaga ang paglilingkod sa pamamagitan ng pangangaral, yung pagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, na makikita natin dito na mahalaga na magbigay ka ng pag-aaral ng Biblia, mahalaga rin na iyong pakinggan ang salita ng Diyos at ito ay pag-aralang mabuti upang sa ganoon kung ito'y dadalhin mo, madadala mo ang katotohanan. Kaya, isang payo sa atin, we need to have serious Bible study. Kamusta tayo, mga ginigilo ko? Meron ba tayong ginagawang seryosong pag-aaral ng Biblia? Yung seryosong o intentional na talagang ating tuklasin kung ano ang mga ibig sabihin ng mga talatang nababasa natin sa banal na kasulatan. Minsan maobserbahan ko ang mga tumutungo sa mga churches. Nakikita natin na sa halip na gugulin natin ang mga panahon natin sa pag-aaral, kung naroon tayo sa ating mga sambahan, makinig na salita ng Diyos, hindi pa rin mawala yung
Ang iba'y nasa labas, nagkukwentuhan, hindi natin alam kung ano ang mga kanilang pinagkukwentuhanan. Pinapakita rito sa ating leksyon na gumugol tayo ng panahon na makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang katanungan ko sa inyo, pinag-aaralan niyo ba ng malalim ang Biblia para magkaroon ng karanasan sa Diyos? Binanggit sa ating pag-aaral ang tungkol sa Ebanghelyo. Yung tungkol sa salita na daladala nila San Pablo na pawang katotohanan. Ang katanungan ay, anong pagkakaiba ang nagagawa nito sa ating buhay? Ano ba ang Ebanghelyo? Sa 1 Korinto, Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 5. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, sa inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo na sa lahat ng akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita ng makapangyarihang gawa ng Diyos. Mabuting balita ng makapangyarihan na gawa ng Diyos kay Kristo na aakay sa kapatawaran, pagtanggap at pagbabago. Ito po'y naghahayag ng ating pagiging makasalanan. Ang Ebanghelyo ay nagdudulot ng kahatulan sa ating mga kasalanan. Subalit ito rin ang umaakay na lumapit tayo sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanang ito. Of course, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung mabuting balita at walang bayad. Kaya bakit ko ito tututulan? At bakit ko lalabanan ang Ebanghelyong ito? Ito yung panawagan na ating isang tabi ang pagtitiwala sa sarili at sa mga makabundong bagay gaya ng salapi, kapangyarihan at pang-aakit ng sex. O yung mga bisyo na akala natin ay nandoon ang tunay na kaligayahan. Ang pera at ang sex ay mabuti kung ipinasasakop natin sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. Kaya napakalaking tulong o magagawa ng Ebanghelyo para mabago ang ating buhay at ito'y maging naaayon sa nais ng Diyos na mangyari sa atin. Ito yung dinala ni San Pablo doon sa iglesia ng Tesalonica o sa lugar ng Tesalonica. Ngayon, tungkol sa estratehiya kung paano nila dinala ang Ebanghelyo, binabanggit sa mga Gawa, Kapitulo 17, talatang 1 at 3, yung ating binasa kanina na nagpapahayag kung paano sila pumasok sa mga taga-Tesalonica. Ipinapakita dito, una, ang ginawa nila San Pablo, sila'y dumalo sa lokal na sinagoga kung Sabat. Dito sa sinagoga, bakit ito ang kanilang pinuntahan? Sapagkat dito nangyayari ang pagsamba at pananalangin. At dito rin niya maaabot ang mga Hudyo. Dito sa mga panahong ito, pangkaraniwan sa mga Hudyo ay inaanyayahan nila ang dalaw na magsalita, lalo na kung sila'y tumira sa Jerusalem. Para bagang katulad ng ating mga iglesia doon sa probinsya o sa ibang mga lugar na kapag mayroon silang dalaw mula sa konferensya, ito yung pagkakataon na gusto nilang makarinig ng mga testimonya, ng mga salita mula sa tanggapan. Kaya ang ginawa ni San Pablo, na katulad rin ng nangyayari sa atin, ang estratehiyang ginawa niya, pinasok nila ang sinagoga ng araw ng Sabat.
dahil doon nila makakatagpo ang majority ng mga Hudyo. Doon, itong si Pablo at si Silas ay pawang nakibahagi sa kanila sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Na sa pagkakataong yaon, yung mga tao, yung mga Hudyo sa sinagoga, sila'y interesadong makapakinig ng mga idea mula sa kanilang pag-aaral ng Biblia. So, kaya nga, naging napakaganda yung kanyang estratehiya na maibahagi nila kung ano yung kanilang layunin o yung pinangangaral at ito'y narinig ng karamihan ng mga Hudyo. Ikalawang estratehiya ginamit ni San Pablo ay yung ang kanilang pangangaral ay mula doon sa banal na kasulatan. Ginamit niya ang lumang tipan. Bakit ang lumang tipan ang kanyang ginamit? Dahil sa lumang tipan, dito nakasaad ang tungkol sa Mesiyas. Kanyang in-establish ang pagkaunawa tungkol sa Mesiyas sa pamamagitan ng lumang tipan. Sa lumang tipan, naroon ang propesiya na darating ang Mesiyas. Ang lumang tipan ang halos pinaniniwalaan ng mga Hudyo, kaya yun ang kanilang ginamit upang sa ganoon ma-establish nila sa isipan ng mga Hudyo ang tungkol sa Mesiyas. At dito, binigyan ni Pablo ng diin ang tungkol sa suffering servant o nagdusang lingkod na walang iba kung hindi si Jesus bago pa siya maging haring mananakop. At doon ipinakita ni San Pablo ang mga propesiya tungkol sa Mesiyas. Then, pagkatapos niyang gamitin ang kasulatan sa lumang tipan, kinuwento ni San Pablo ang kasaysayan ni Jesus. Iyon ang ikatlong estratehiyang kanyang ginawa. Nang layunin niya ay mailagay sa kanilang isipan ang isang bagong Mesiyas. Dito tinalakay niya na umaayon ang buhay ni Jesus sa katuparan ng propesiya sa Biblia. At pagkatapos niyang maipaliwanag kung paano nagkaroon ng katuparan ang propesiya ng Biblia tungkol sa unang pagparito ng Panginoong Hesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at siyang muling nabuhay at siya ngayong magiging haring mananakop. Doon niya ngayon isinunod ang kanyang sariling kasaysayan. Yung kanyang karanasan, kung paano siya nahikayat na dati-rate si San Pablo ay hindi naman naniniwala tungkol sa Mesiyas. Subalit nung siya'y tinawag ng Diyos sa daang Damascus, doon niya ngayon naranasan at nasumpungan ang Mesiyas. So, yun yung dinala ni San Pablo. Dinagdag niya ang kanyang personal na patotoo. Kaya't ang estratehiyang ito na ginamit ni San Pablo ay katulad din naman ng ginamit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli. Ngayon, ang tanong ko, anong mga talata ang ginamit ni Pablo para maipahayag niya ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika? Ginamit ni Pablo ang dalawang pananaw tungkol sa Mesiyas. Hindi madaling maunawaan ng mga Hudyo ang Mesiyas. Alam natin yon. Bilang nagdurusang lingkod. Sa halip, ang inaasahan nila siyang hari na magpapalaya sa kanila sa pagkakasakop ng mga Romano. Ang iniisip ng mga Hudyo, itong haring darating na ito ay gaya ni David. Itataboy niya ang mga sumakop at isasauli niya ang kalagayan ng Israel sa mga bansa. Na dating ang Israel ang kinikilala ng mga bansa. Pero sa panahong iyon, sila'y naroon sa pagkakasakop. Yun yung tinitingnan ng mga Hudyo. Kaya nga't hindi mahirap na naunawain ng mga Hudyo ang tungkol sa sinasabi ni San Pablo sa Mesiyas. Tingnan natin ang mga binanggit ni San Pablo. Sa Jeremias Kapitulo 23, talatang 1-6. Saba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa, sa aking pastulan, sabi ng Panginoon,
Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel laban sa mga pastor na nangagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong iniligaw sila at hindi ninyo sila dinalaw. Narito dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ng nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila na hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o kukulangin ng sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Pansinin ninyo ang talatang ito na binanggit sa talatang 5, na pawang inilagay sa propesiya na mula sa sangay ni David, o ibig sabihin mula sa lahi ni David, ay lalabas ang isang hari. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. So ginamit ni San Pablo ang talatang ito upang sabihin sa mga Hudyo ang tungkol sa babangong hari na mula sa lahi nitong si David. Ginamit din niya ang talata sa Isaiah Kapitulo 53, talatang 1 hanggang 6, na siyang tumutukoy na mayroong isang lingkod na magbabata ng pagdurusa, na ang isang lingkod na ito ay walang iba na kundi siya rin yung maghahari pagkatapos ng pagdurusa. Sabing ganoon, sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat na tuyong lupa. Walang anyo, kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Si hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, at siya hinamak at hindi natin hinalagaan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupay na ligaw, tayo tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan, at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Hindi po ba ito ang tumutukoy sa Mesiyas na pawang hinula ni Propeta Isaias, na siyang tinutukoy din sa sinabi sa Jeremias Kapitulo 23, 1-6. Kaya nga dito makikita natin ang dalawang pananaw tungkol sa Mesiyas. Na ang Mesiyas ay maghahari sa katwiran, siya ay isang hari na may kaluwalhatian, at sinasabi din na itong Mesiyas na ito ay pawang itatakwil ng mga tao, isang lingkod na magdurusa dahil sa mga tao. Ngayon din ang binanggit sa Zacarias Kapitulo 9, talatang 9. Magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari na paparito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Sinong tinutukoy? Nitong si Zacarias. Hindi ho ba yung anak ng Diyos na nung pumasok sa Jerusalem ay nakasakay doon sa mababang asno na katulad ng pagkakapahayag ng manunulat ng Biblia na si Zacarias, na itong lalaking ito walang iba kung hindi ang atin pong Panginoong Hesus. So dito makikita natin, bagamat nagkahalo ang pangunahing likas ng Mesiyas, subalit malinaw sa unang tingin na ang Mesiyas ay magdudusa at magiging hari. Pagdurusa muna bago ang kaluwalhatian.
Kaya nga napakahalaga nung bahaging iyon, lalo tigit sa pagbibigay natin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang tanong, paano makakaapekto sa ating buhay ang pag-aaral na ito, lalo tigit ang propesiya ng Biblia? Ano ang naging resulta ng pamamahayag ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica? Dahil sa ginawa ni San Pablo, dahil sa kanyang binahagi tungkol sa Mesiyas, ipinanganak ang isang iglesia. Basahin natin. Sa Roma Kapitulo 1, talatang 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Dahil sa pagnanais ni San Pablo na ang Ebanghelyo ay madala sa mga Hudyo at mga Griego, ipinanganak ang isang iglesia. Maraming mga Hudyo ang tumanggap kay Jesus sa Mesiyas. Makikita natin yan sa mga tala. Ang mga Hudyo ay nahikayat ni Pablo tungkol sa mga tala, tungkol sa kanilang mga narinig mula sa kanya, tungkol sa Mesiyas. Katulad halimbawa nitong si Aristarchus, naging kamanggagawa ni Pablo. Si Jason, na nag-alok ng paggamit ng kanyang tahanan para pagpulungan nung ayaw na silang tanggapin sa sinagoga. Pinapahayag din na mayroong nadala si San Pablo na Gregong masipag sa kabanalan at marami pang iba. Nakikita natin ang isang pangkahalatang karakter ng Ebanghelyo. Na ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Anumang uri ang iyong katayuan. Ang Ebanghelyo ay para hindi lamang para sa mayaman, ang Ebanghelyo ay para din sa mahirap, para sa mga pusakal na tao, para sa mga gumagawa ng may kasamaan, para sa bawat isa sa atin. Nangangailangang makapakinig ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo, walang iba kung hindi ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. Ito kasi ang siyang babago ng buhay natin. Ito kasi ang babago ng pag-iisip natin. Ito kasi ang mag-aalis sa atin mula sa pagkakatiwala sa ating sarili patungo sa pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, makikita natin ang isang pangkahalatang karakter ng Ebanghelyo. Ito'y tumutukoy sa naging buhay ni Kristo sa lupang ito at naging kamatayan niya para sa lahat. Kaya ang ating mensahe bilang Adventista ay para sa buong mundo na katulad ng binabanggit sa Apokalipsis 14:6, ang tatlong pabalitang anghel. Mga ginigiliw, ating nabigyang pansin ang mahalagang punto para sa naging pag-aaral natin sa loob ng isang linggo. Binigyan din natin na sa pagtuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay napakahalaga. Lalo tigit kung alam natin ang saligang ito. Binigyan din natin na kailangan natin ng Ebanghelyo para sa kabuhayan. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating pagmimisyon at pagsaksi. Kaya nga bilang mananampalataya, kailangan nating maging matibay sa paniniwala sa Biblia. Kailangan nating maging tiyak na ang saligan ng ating pananampalataya walang iba kung hindi ang banal na kasulatan. Dahil itinuturo nito ang mga katotohanan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para tayo maging epektibong mga saksi ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa unang bahagi ng ating leksyon, nakita natin kung paano ginamit si San Pablo para magkaroon ng iglesia sa Tesalonica. Nakita natin yung resulta dahil sa mahusay na estratehiyang kanyang ginamit na katulad ng estratehiya ng ating Panginoong Hesus. Balit ang pinakamahalaga para sa nangangaral, nauunawaan nating mainam ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, sa bawat isa sa atin na magdadala ng Ebanghelyong ito, nakatitiyak tayo ang mga tao maniniwala at mananampalataya kay Jesus na siyang unang pumarito
na nabuhay sa lupang ito at namatay para sa atin, na siya ring nangako na siya'y muling babalik upang dalhin ang kaluwalhatian. So, sa kanyang pagbabalik, ang ating panalangin, sama-sama tayong magmamana ng buhay na walang hanggan, sama-sama nating sasalubungin ang kaluwalhatian ng ating Mesiyas. Sana po, nakuha ninyo ang ilang mahalagang puntos at patuloy po ninyong subaybayan ang ginagawa nating pag-aaral. Subalit, nais kong ipaalala, ito ang mga ginagawa nating pag-aaral nito sa DVD ay pawang makatutulong sa atin para magkaroon tayo ng mga idea kung ano ang laman ng atin pong pinag-aaralang leksyon sa bawat gabi, ang atin pong Sabbath School Bible Study Guide. Kaya ang aking panyaya, sana hindi lamang po sa DVD natin subaybayan, kundi magkaroon po tayo ng mga kopya para po sa ating gabi-gabing pag-aaral, ang ating leksyon sa paaralang pansabado. So, marami po nito sa ating tanggapan. Maaari kayong humiling sa ating pastor upang kayo ay magkaroon ng kopya. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay at tayo po'y mananalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Binigyan niyo kami ng pagkakataong pag-aralan ng inyong banal na salita. Nawa sana mga katotohanan na napulot namin, may apply namin sa aming buhay. At ito po ay lalong magbigay ng kalakasan sa amin na ipangaral ang inyong ebanghelyo upang sa ganoon marami kaming maakay sa inyong paanan. At sa bawat makakapakinig ng inyong ebanghelyo ay magwawagi mula sa pagtitiwala sa kanilang sarili, mula sa anumang mga suliranin na bumabalot sa kanilang buhay, kundi kanilang yayakapin ang pag-ibig ni Jesus at siya'y hihintayin sa kanyang ikalawang pagparito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.